Kamusta po? Magandang gabi po sa ating lahat at dito na naman tayo. Medyo hindi tayo nakapag-upload kanina dahil nasa work tayo at wala tayong time gumawa ng video. At ngayon pagka-uwi ko, ito minamadali natin at itong matindi yung yung pakitang gilas ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi nga biro mo baluarte sinasabing ang baluarte nga ito ng mga Duterte na kung saan ay talagang pinatapos na doon yung proyekto tungkol sa tulay na ito sa parang coastal area yata ito na sakop ng Davao at sa kabila na talagang alam natin na mayroong hindi magandang nangyayari sa kanila sa grupo ng mga Duterte at sa kampo ng mga Duterte at kampo ng mga Marcos ay medyo may mga hindi magandang nangyayari ngayon dahil sa mga patutsadahang nangyayari at sa kabila ng mga ayun nga dito, parang may cancer ang ating bansa at kailangan itong gamutin. Parang ganun ang pinalalabas dito at biro mo, nakakulong ngayon si Pangulong Duterte at yun ay sinasabing kagagawa ng Pangulong Bongbong. Pero ito naman ngayon si Pangulong Marcos patuloy na gumagawa ng mga proyekto sa baluarte ng mga Duterte. So, magandang sinyalis ito ng pagiging ng pagiging isang leader na hindi niya tinitingnan yung lugar kung saan nandun yung kanyang katunggali at talagang ibinuhos na doon ng time para ngayon nandun siya mismo sa Davao para tingnan itong proyekto na ito at makikita natin dito mismo sa video na ito na ibinalita ngayon. Out of Toto. humingi ng paumanhin si Pangulong Bongbong Marcos sa anyay paghihirap na dulot ng pumutok na flood control scandal. Sabay hamping nito sa cancer na kailangang operahan kaya umano niya pinaimbestigahan. Tila nagpakita rin ang Pangulo na hindi siya natitinag at nagpasinaya pa ng isang proyekto sa baluarte ng mga Duterte sa Davao City. Nakatutok si Ivan Mayrina. Di ba? Talagang para daw cancer yung yung nangyayari sa bayan at kailangang gamutin. So yun yung kaya niya isiniwalat. So kahit sa simula pa lang alam natin na si Bongbong Marcos nga ang nagpasimuno na ibulgar itong mga anomalya na ito sa flood control. At nagtuloy-tuloy ito at lumabas yung mga iba pang mga nagpapatunay at lalo na yung pag-amin din ng mga diskaya, di ba? So, parang talagang may cancer ang ating bayan at mahirap gamutin ang cancer. Kaya ganun ang nangyayari ngayon sa ating bansa. So, ang kagandahan talaga rito, alam mo, para sa akin, mukhang nagpapakumbaba itong ating Pangulo para sa mga Duterte at ipinapakita niya sa ating mga kababayan na sa kabila ng hidwaan ng dalawang grupo, ng dalawang leader na ito ng ating gobyerno, ay naroon pa rin ang Pangulong Bongbong at talagang nagpapakumbaba na gawin ang proyekto sa lugar ng kanyang mga katunggali. Isang pagpapakita ito ng kababaang loob
ng isang leader at hindi niya iniisip kung ano ang benepisyo nito para sa kanyang katunggali. Ang iniisip niya ay ang ating mga kababayan na magbibenepisyo dito sa ginawang proyekto na ito. At hindi lingid sa ating kaalaman na ang mga flood control project ang mabigat na dahilan para dahil nga sa ilang bilyon na kayaman ng ating bayan sana na kinukurakot at pinagsasamantalahan ng mga tao na nauugnay sa korupsyon na ito. Sa ngayon mahirap isipin, no? Dahil maraming politiko ang na-involve dito. At alam naman ng karaniwan kung sino-sino mga yun na madalas banggitin. Pero wala pa sa iba, wala pa rin silang pag-amin. Pero siyempre, ang mga Pilipino ay nag-iisip na ng hindi maayos at hindi tama doon sa mga involved na mga individual. Na ang ilan nga ay ang mga politiko natin na kababayan na nagpakasasa sa flood control anomaly na ito. Grabe, ano? Hindi mo maubos isipin kung paano nila nasisikmura. Siguro talagang sanay na sila. Ituloy natin yung panonood dito sa video. Tamang-tama sa Pasko. Ano mas mabilis na biyahe sa pagitan ng Silangan at Kanlurang Coastal Area ng Yan yung Davao City yung project na pinagawa. Bago buksan sa mga motorista sa December 15, ay inspeksyon ito ni Pangulong Bongbong Marcos kanina. July 2022, sa simula ng kanyang termino, sinimulang gawin ang mahigit 1 kilometrong tulay na isa sa 4 na legacy projects sa Davao City at pinondohan ng pautang ng China. Estimate natin na ang biyahe na dati halos 2 oras ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. Kaya malaking ginhawa. Tuloy sa trabaho ang Pangulo sa gitna ng pag-aming may pinagdara. Ganda ng lugar siguro na ito, no? Meron mo yan. So, kahit si dating Pangulong Duterte ay matutuwa dito sa ginawa na ito ni Pangulong Bongbong. Na sa kabila ng mga ginawa sa kanya, yung sinasabi nga na isang adik itong ating Pangulo na mismong si dating Pangulong Duterte ay nagmula sa kanyang bibig na tungkol sa pagiging user ng ating Pangulo daw sa droga. Diba? Grabing akusasyon ang ginawa sa kanya, pero tingnan mo naman ang ginaganti niya. Yan ay isang pagpapakita ng kababaang loob para sa akin. Hindi ko alam kung paano kayo mag-isip, pero ako, para sa akin talaga, kababaang loob yan. Pero mo, katunggali nila o kaano nila sa pamumuno. Dahil parang nag-aanuhan sila, nag-iiringan, di ba? May kanya-kanya silang banat sa bawat isa. So, dito, sa kabila nun, pinagawa pa rin ng ating Pangulo. Kung iba-iba siguro, baka hininto na yun at hindi na yun na pinagawa. Di ba? Ganun ngang minsan tayo eh. Pero siya, itinuloy niya yun. Ipinatapos talaga niya yung proyekto at talagang pinagawa niya. Nakikita naman natin ngayon. Yan. Tuloy natin yung video na ito. Ngayon ng bansa na inihambing niya kagabi sa operasyon para tanggalin ang kanser sa pamahalaan. Yun. Sinabi niya yan sa pagtitipon kasama ng Malacanang Press Corps. The truth of the matter is, it really has been a difficult time. We are trying precisely to
change the entire system. And when you have to excise. Sa mga nais pong magbigay ng inyong opinion, komento, reaction na may kaugnayan dito sa ating ibinahaging video, mag-comment lang sa comment section dito mismo sa video na ito. Hanggang sa muli po, maraming salamat sa patuloy niyong panonood. Mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.